Noong nagsama ba kayo ni Christopher, medyo maganda naman buhay mo noon, okay? Opo. Doon ba kayo nakatira sa kung saan nandun ngayon? Sa Baclaran po, sa Bianan. Magandang tirahan nyo noon. Opo. Maayos ang buhay. Opo, kasi may mga driver sila, may mga katulong. So doon na nagbago. Nung nawala si Christopher, Doon talaga, sobrang naghirap na kayo. mahirap talaga. So, kumbaga, bumagsak talaga ng sobra-sobra. Dati, hindi mo ako makikita lumalabas, nasa bahay lang ako. Ngayon, makikita mo na ako na ninuno ko na talaga lahat ng pride ko. Kinapalan ko rin mukha ko. Paano? Manghingi ng tulong kung kani-kanino. Siyempre, may anak ako eh. Alangan naman na magnakaw ako o ano. Minsan, tatanggap ko kahit maglabada. Narito po tayo ngayon sa Norzagaray, Bulacan para bisitahin ang pamilya ng namayapang award-winning indie actor na si Christopher King. Kukumustahin din po natin ang kalagayan ng kanyang biyudang si Joanne na nag-aalaga ngayon sa kanilang mga anak na may rare Hunter's disease. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babaws channel. Magandang umaga. Ito na ba? Umaga po, Julius Baba. Hi, good morning. Julius Baba. Hi, Joanne. Magandang umaga sa'yo. Oo. Kamusta ka? Okay lang po. Oo. So, anong kalagayan ng mga anak mo ngayon? Hiwalay po kami. Oo. Kasi mula nung namatay yung asawa ko. Yung dalawa kasi nasa Cavite. Oo. Bali, friend ni Bok na yung nagpapaaral ko. Oo. Tapos, mm. yung tatlo nasa Cavite. Sino-sino ito mga tatlong to? Si JC, si John Chris, tsaka si Judy. Nandiyan sila ngayon sa loob? Pwede natin makita? Halika. Hi, JC. Hello. Si Sir Julius. Kamusta ka? JC? Kamusta? Ilang taon na to? Magto-25 po itong January 7 po. 25 years old ka na. January. 7 po. Uy, malapit ka na mag-birthday. Opo. Oh, advance happy birthday sa'yo, JC. Ito naman si Si Calix po, anak ko po sa pangalawa. Ganyan din po siya eh. may Hunter's disease din. Oh. Hello. Uy, okay, hello ka ha? Hello. Hello there. Ha? Oh, ito naman si Si John Chris. John Chris. How are you, John Chris? Kagigising mo lang? Inaantok pa yata, oh. Kasi po, kararating lang po namin. Kararating nyo lang. Saan kayo galing? Sa Las Piñas po. Las Piñas. Naglalaro na aso. So, anong plano mo ngayon sa mga bata? Bala ko po sana pagamot sila. Ah. Kasi silang dalawa po malabo na po yung mata nila. Oo. Si John Chris po, natuday ko na po siya, doon po nalaman na may sakit na po siya sa puso. Oh. Eh si JC po, nilabas po ng doktor, kaso Oo. wala pa pong pera pang Bali itong bahay na ito, sa stepfather ko po. sa stepfather mo. Kamusta ka daw? Okay ka naman? Oo. Meron ka pa bang gustong gawin sa buhay mo? Ha? Meron ka pang wish sa buhay mo? May gusto ka daw bang wish? Sige, ano? Marami. Isa-isa lang natin. Bigyan mo ako 3. Bigyan mo daw siya ng 3. Salamin. Tapos agol. Cellphone. Salamin, madali lang yan. Madaling gawa ng paraan. Bakit? Malabo na ba mata mo? Malabo na mata mo. Wala nyo naman malaki.
pagbalayo. Unahin natin muna yung pagpapagamot. Da? Yun ay importante. Kailangan niya mapatudae. Mapa-check up ka muna. 2D echo kailangan. Opo, para malaman kung may sakit na ba siya sa puso. Kasi si John Chris po napatudae ko na. Oo. Doon nalaman na may sakit na po siya sa puso. Ah. So meron na siyang iniinom na gamot. Opo, carvedilol po. Oo. Ayun po yung niya, gamot. Hindi na siya nakakalakad? Hindi po. Hirap na po talaga siya. Matigas na po yung paa niya. Oo. Ayan. Yung pala pangarap mo, JC. Gusto mo mag-aral, di ba? May talaga, pangarap niya po talaga yun. Oo. Pangarap niya makatapos sa pag-aaral. Kasi sabi niya, pag nakatapos daw siya, gusto niya mag-computer. Ayun daw yung trabaho niya. Kaso hindi na po nga pwede. Kasi hirap na rin siya humawak ng ballpen. Hindi siya makarinig, hindi siya makakita. Yung dalawa mo anak, kamusta naman? Yung 3 babae po nag-aaral. Si John Chris, ganun din po ang sa kanya. Medyo hirap na rin. Hirap din sa sa pandinig, sa mata. Oo. Hindi na rin nag-aaral kasi hindi niya marinig yung sinasabi ng teacher. Oo. Sige, nasaan tayo ngayon? Dito po sa kwarto namin, ganito Oo. lang po, siksikan po kami dito. Oo. Ganyan lang po siya kaliit talaga. Okay. Ito anak mo rin itong dalawa. Si Julie po tsaka si Julia. Oo. Opo. Julie and Julia. Opo. Sila po yung nasa Cavite na pinapaaral po ng friend ni Christopher King, daddy Oo. nila. Oo. Bale, anak ni Christopher to. Opo, yung 5 po. 5. Opo. Ang anak mo doon sa bago mong asawa ay? Ito, tsaka yung baby po. Oh. Yung baby mo babae? Opo, babae. Oo. Ito, anong pangalan dito? Calix po. Si Calix. Lahat ng mga lalaki mo may Hunter's disease. Opo, kasi sabi ng doktor kapag nanganak daw po ako ng lalaki, talagang may ganun kasi ako daw po yung carrier. Babae po ang carrier, hindi lalaki. Kaya pag nanganak ka ng lalaki, matik yun, may sakit na po siya. Pati yung mga anak mong babae, ganoon din. Carrier po sila. Carrier sila. Opo, sabi ng doktor sa PGH po. Oo. Anong trabaho ng mister mo? Sa ngayon po, tricycle driver po. Kasi masyadong maliit tong kwarto para sa inyo. Sobra po. Ang dami nyo na. Dami po talaga. Oo. May nakita ka na ba lugar na pwedeng lipatan? Doon po sa Las Piñas po, nag-usap na po kami ni Ate Ping. Okay. Magkano ang kailangan mo ron? Kailangan ko po sana ng 16. 16,000 pang down payment. Oh. So, sorpresahin ho natin si Joanne dahil kasama natin ngayon si Miss Catherine Luna. Si Catherine ay nakasama ni Joanne noon nung nag-aartista pa ang kanyang mister na si Christopher na namayapa na ho. At meron silang pinagsamahan ni Catherine kaya magugulat siya pag nakita niya si Catherine na kasama natin. Hi, Catherine! Gusto ka? Hindi mo naman kasi ako yung nagtatapad. Hello there. Hello. Hello. Oo. Ayan. Kailan kayo huling nakita ni Joanne? Matagal na. Oo. Tagal na, sobrang tagal na. Bata ko pa nun. Hindi ka dito, Ben. Hello, Miss Hi. Kat. Hello! Hi! Hello! Hello! Umiiyak na siya. Oh, sila Kilala mo yan? yun. Kilala mo siya, Hello. siya yung kano ni daddy mo yung dati. Naalala mo ako? Maliit ka pa nun eh. Maliit ka nasa pa nun. Baclaran. Buhat pa kaya. Hello, kamusta? Hello, Kamusta ka? kamusta? Kamusta Kaya ang pala hindi ka buhay? na nagre-reply sa akin. Eh. Nawala ka ng ilang Nawala talaga din ako. Napariwararan ako. Naligaw din lang landas. Ito, hello! Hi! Yan ang mga anak Hello! niya. Kamusta naman kayo? Eto, mula nung namatay si Bok. Dito na Si kami sa Baknay. Manila. Dito na kayo. Sa bahay to ng stepfather ko. Ilan ang anak mo ngayon? Bali 7 po. O halos pareho kay Konti ni lang. Catherine. Konti lang. Nakita Ang ganda rin eh. Ganun talaga. Oo. Yun. So maliliit pa ito nung maliit pa to nung Maliit pa siya. Siya pala Oo. kasi yung anak Siya namin dati, no? Parang Siya pala. siya pa lang ba Oo. yun? Yung doon kayo sa babae sa breakwater, di ba? Oo. Si
sinasama kami ni Bok para Oo, manood. oo. Siya pa lang yun. Tingin mo, di ba? Talagang makakalimutin na. Sorry. Diba? Papalang hello. Oo, Siya nga yung kasi naalala ko nung bit pa nga, di ba? Bit pa ni Bok. Tapos, naka Sangla. sunglass sa kasalamin nun, Oo. di ba? Ano naalala mo kay Christopher? As Christopher King, kasi taga-close kami din talaga dati dahil yung bonding namin kasi, bagong artista nga ako, siya rin baguhan din. So talaga nagkakasundo kami kasi pag medyo, yung hindi namin kailangang magtago ng medyo ng mga kahinaan namin sa isa't isa kasi nga, parehas kami baguhan. So nagtutulungan kami. Yun yung ano namin. Tsaka naging close friend din talaga kami ni Boknoy. Boknoy kasi talaga siya. Boknoy. Boknoy ano niya, ang palayaw niya. So, tatawag namin siya Boknoy. Ano kinamatay ni Christopher? Sa diabetes po yun, sir. Tapos komplikasyon na din. Bigla na lang po siyang na-heart attack ng 5 minutes po. Tapos yun, dire-diretso na. Oo. Tsaka ang dami ring awards nun. Ang Wala dami ring po. nakuhang awards. Magaling na artista. Yung awards niya kasi wala sa amin. Dati mga trophy niya. Kinuha nung... Family niya. Hindi, kinuha nung dating tinitirahan niya. Si Sunny. Okay. Parang pares kami na. Ako naman, winasak nung dati. Winasak naman nung ex ko. Nung mabait kong ex. Yun naman, pinagkukuha sa amin lahat. Nung burol yun Bok eh. Kasi nagagalit siya sa mga nag-interview nga sa akin. Kasi bakit daw ako in-interview? Bakit hindi daw siya? Miss Kat, ayan di ba kilala mo na si Hello. Lucy? Hello, Tapos si Jan Chris, pareho silang may hunter. Tapos yung mga dalaga dito. Sa loob. O, labas kayo. Labas kayo dali. Yes, Ang gaganda rin naman. Hello. Hi. Ito si Isabel, bunso namin. Isabel. Hello. Okay. Eto si Julie. Ang ganda-ganda rin, Sir Oo. Julius. Oh, ang ganda-ganda Siya rin. yung artista rin, panang araw. Nakasama na po ganda-ganda yan rin. ni daddy niya sa Cristo. Ano talaga? Opo, siya po yung bata doon na umiiyak. Ano yung panganay ni Christopher? Ito, ang panganay. Si Julia, Hello. siya po yung nag-aaral sa Cavite. Silang dalawa po, siya, psycho, tsaka criminology yung kinukuha niya. Ay, military. Wow. Tari? Oo. Military. Oh. Nagte-training siya. Sino gusto mag-artista sa inyong dalawa? Ito, military, kayong dalawa. Nakapag na po sila dati, Ano pakiramdam mo at nakita mo sila uli? After a long, long time ka. Ako, syempre, una-una, masaya ako kasi kahit paano, di ba? Okay pa rin, magkakasama pa rin sila. Pero nalulungkot nga ako dahil sa kalagayan nila ngayon. Di ba, mas naging worse pa pala sa kalagayan ko noon. Tsaka, syempre, kailangan mabigyan ng pansin tong mga anak ni Christopher tsaka anak ni Joanne na may sakit, may karamdaman. So, ayun, sana mapansin, sana merong mabubuting puso na tumulong sa kanila at yung mga dati namin kasamahan sa industriya, sana mapansin niyo po yung kalagayan nila, yung mga taong naging malapit kay Christopher. Ayun, kahit konting tulong, sana matulungan sila kasi kailangan po nila. Para maibsan ang kanilang kalungkutan, inilabas ko muna ang pamilya. Excited ka? Ha? First time mo lumabas, ha? Dinala ko sila sa preskong restaurant na ito para makapagpahinga, makakain ng tanghalian at makalanghap ng sariwang hangin. Bigat ni JC. Kitang-kita sa mukha ni JC ang ligaya na makasama ang kanyang ina at mga kapatid.
Kasama na ho natin ngayon si Miss Joanne Alegre. Joanne, kamusta ka na ngayon? Medyo hindi okay po. Bakit hindi okay? Dahil nung namatay nga po yung asawa ko, Mm. doon na po kami tumira sa nanay ko. Mm. Hindi naman po kami tanggap ng stepfather ko. Oo. Kasi ang gusto lang niya, yung anak lang niya sa nanay ko. Mm. Kasi ako, anak ng nanay ko sa una niya, isa lang ako eh. Mm. Tapos nung, yun nga, namatay asawa ko. Siyempre wala naman ako matakbo eh. Kundi nanay ko lang. Kaya doon kami nakitira. Doon sa ayun. maliit na kwarto na yon. Binigyan, pero maliit naman siya na, maliit yung kwarto na binigay sa akin, pero pasalamat na rin ako sa stepfather ko, sa nanay ko, dahil kahit maliit siya, binigyan nila kami ng kwarto, Oo. ng matitirahan. Oo. Kahit ayaw nila sa akin, kahit pinapalayas nila kami. Pasalamat na rin ako sa kanila. Bakit kayo pinapalayas? Ayaw po kasi sa akin ng stepfather ko talaga. Dahil? Hindi ko po alam. Yun nga, si JC, na issue yan na inapakan niya kasi yan. Di ba kasi nanginginig yung paa niya. Ayaw niya na parang naiirita siya pag nakikita niya si JC na gano'n na itsura, nanginginig yung paa. Nilapitan niya sa kanya, inapakan. Ay, gano'n. Buti na lang, binidyohan niya. Kaya na kasi nung una sabi ko, baka naman makulit ka kaya ka inaano. Sabi niya, hindi naman. Sabi ko, pabayaan mo na. Sabi ko, baka naman nakukulitan lang sa yun. Tapos sabi niya, binidyohan ko na lang kasi hindi ka naniniwala. Kasi nagsusumbong talaga siya sa akin. Minsan kasi, tinatayo ko siya, inuupo ko siya, sabi ko, upo ka para kahit papaano makalanghap ka man lang ng hangin kasi lagi siya nasa loob. Ang ginagawa pala ng stepfather ko kapag dadaan, binabatukan. Grabe. Siyempre, nanayak, nasasaktan ako siyempre. Buti napapaalam sa'yo. Nagkaroon ng kalagayan niya. Sinasabi niya sa akin. Siyempre, wala naman akong magawa. Kasi wala naman akong trabaho. Kaya wala akong magawa kundi kaya nakapalan ko yung mukha ko bakit na sumiksik doon sa bahay ng stepfather ko. Kaya pag sasabihin ko sa kanila, huwag kayong mag-aalala, aalis rin kami dito. Maghintay lang kayo. Pangarap mo ba na mailipat si JC sa ibang lugar? Opo. Ayaw na rin kasi ng mga anak ko bumalik kami dyan. Kasi nga sinasabihan siya ng stepfather ko, sabi sa kay Julie, ayoko nang pumunta dito yung nanay niyo ayoko nang bumalik dito nanay niyo. Sabi ng anak ko, mami, magkaroon ka naman ng pride, huwag ka nang bumalik. Doon pinapalayas ka na nga, pupunta ka pa. Kaya doon na lang ako nag-stay sa Las Piñas. Iniiwan ko si JC sa nanay ko. Siyempre, ang nanawa rin ako sa nanay ko dahil matanda na siya eh. Siya nagbubuhat sa kay JC. Siyempre, pag dudumi, bubuhatin niya. Siyempre, mabigat si JC. Nanay ko matanda na rin. Nahawa rin ako. Kaya sabi ko, sige, kukunin ko na lang yan si JC pag nagkabahay ako. Nakakuha kami ng bahay. Ayun, sabi niya sa akin, Mami, gabi-gabi ako nagpe-pray na sana may tumulong sa atin. Sabi ko sa kanya, meron yan, tiwala ka lang. Sabi niya sa akin, eto na, dumating na yung dininig na ng Panginoon yung dasal ko na may tumulong sa atin. Kaya nung tumawag si Ate Beng sa kanya, sinabi agad niya sa akin ng, Mami, nadinig na ng Panginoon yung dasal ko kasi gabi-gabi ako nagpe-pray. Kasi gusto ko nang makaalis dito kasi naiinip na ako dito. Hindi tulad yung sa Las Piñas tayo, pinapasyal mo ako. Kaya dito, nakakulong lang ako lagi. Lalabas mo na ako, wala naman akong kasama sa labas. Hindi tulad sa pagkasama ka, pinapasyal mo ako kahit paano. Kaya sabi niya sa akin, pag nagkabahay, kunin mo na ako. Kaya ang ginagawa namin, doon lang sa kwarto, doon lang kami nakakulong. Kapag malayo ka kay JC, kasama mo yung mga anak mo at yung asawa mo, gaano kahirap ang buhay niyo? Sobrang hirap, malungkot.
Pumunta po ako sa Las Piñas kasi tuwing Pasko't Bagong Taon ko lang nakakasama yung dalawang bata, si Julia at si Isabel. Kasi doon siya sa Cavite sila nakatira, pinapaaral sila nung kaibigan ni Christopher King. Nung namatay kasi yun, binilin sila na baka pwedeng pag-aralin yung dalawang bata. Kasi syempre wala naman akong kakayahan. Kaya tuwing Pasko't Bagong Taon lang, doon ako sa Las Piñas, naiiwan si JC sa Bulacan, dito sa nanay ko. Gusto ko man siyang dalhin, hindi ko kaya. Kasi nga, una, sasakyan, wala. Kung ikukommute ko siya, hindi ko kaya. Kasi mabigat. Sinong magbubuhat sa kanya. Doon ako nahirapan. Siyempre, kaya nung Pasko, tawag-tawag na lang kami dalawa, chat-chat na lang kami. Sabi ko, uwi ako dyan. Sabi niya, wag na huwag ka nang umuwi. Pag uwi ka, gusto ko, yung kukunin mo na ako. Sobrang hirap. Parang nahahati yung isip ko sa mga anak ko, dun sa dalawa, sa kanya. Pero mas naaawa ko sa kanya kasi siya lang mag-isa. Pati yung mga anak kong babae, sasabi, Mami, kunin na natin si Kuya kasi nakakaawa. Ano ba yung sakit nila? Hunter, Ano daw yan? Anong klaseng sakit yan? real po yung sakat nila. Rare. Opo. Na habang tumatanda sila, hindi na sila mawawalan sila ng pandinig. Tapos lalabo na yung mata nila. Magkakaroon sila ng sakit sa puso hanggang sa hindi na sila makalakad. Ang siguro hanggang sa yung magkakaroon sila ng magkaka-cardiac arrest na lang sila. At ang lifespan nila ay hanggang May iba naman hanggang 10 years old pero ang pinakaano nila is 30 years old. 30 years old. Opo. Si JC is how old na? Magto-25 na po siya itong January 7. 25. Opo, So hindi birthday. natin alam kung ano yung Opo, nag-iintay sa kanya. kaya nga po. Dahil kung hanggang 30 lang ang average na lifespan ng mga may sakit na ganyan, Kaya ilang taon na lang mabubuhay si JC. opo, kaya sabi ko, lagi niya sinasabi, alam niya na, sabi niya, Mami, malapit na ako mamatay. Ginagano niya ako. Ah, Sabi talaga? ko, huwag niyang isipin na ganyan mamatay ka. Hindi ka pa mamamatay, hindi ka mamamatay, walang mamamatay. Ginagano. Parang, siyempre, pinapalakas ko yung loob niya. Kasi pag sinabi ko sa kanya na, oo, mamamatay ka na, gaganunin ko pa. Siyempre, mawawalan siya dahil siya malulungkot. Tatakot talaga sinasabi ko sa mga doktor, mga kasamaan ko sa PGH na sis, natatakot din ako sa ano. Kasi nung kailan lang, may namatay na kasamahan namin. Ganyan din. Sabi niya, ganyan talaga ang buhay natin. Lakasan lang natin loob natin. Bakit lahat ng mga anak mong lalaki ay ganyan? Pag babae, normal ang kanilang kondisyon. Bakit ganun? Sa genes daw po yun. Genetic. Opo. Na kapag carrier ka, ikaw ang carrier, di ba? Opo. At nagkaanak ka ng lalaki, automatic na magkakaroon sila ng Hunter's Opo. disease. Pero ang babae, hindi magmamanifest sa itsura, pero carrier. Opo. Alam na namang anak mong babae na Alam gano'n. na po nila yun. Oo. Pero sabi ng doktor, kailangan pa nila, para malaman kung magkakaroon sila ng ganun, kailangan nilang matest Oo. para kung magkakaroon man, malaman nila kung magkakaroon sila ng anak na ganyan. Oo. Kanina nga, tinitingnan ko kayo, nando kayo sa maliit na kwartong yon, parang nahihirapan ako na panoorin kayo na gano'n ang inyong kalagayan. Ito palang opinion ko palang yon. Pero in reality, gaano kahirap ba talaga ang magkaroon ng anak na may Hunter's disease? Siyempre po, mahirap. Mahirap kasi isipin mo, may anak ka na ganyan. Gusto ko man ako, pangarap ko magkaroon ako ng anak na lalaki naman normal. Tapos, siyempre, ginawa ng Panginoon, ganyan, binigay sa akin, mamahalin ko na lang. Napakahirap kasi maraming kailangan, every 6 months, kailangan namin magpa-check up. So, pag pina-check up sila, maraming ipapagawa yung doktor, katulad ng to the echo, x-ray, tapos ipapatherapy sila. Tapos sa mata, sa tenga, maraming papagawa. Lahat yun magastos, naiipon na lang po yung mga request nila kasi wala naman akong pera na maiano sa kanila. Although yung iba, libre naman sa PGH, kaso pag wala, kailangan mo. Oo. Maglabas ng pera. Oo, Oo. May trabaho ka ba? wala po. Wala kang trabaho. Wala. Ang asawa mo, Tricycle driver po.
So medyo mahirap ka, no? Mahirap po. Lalo siya, may anak din po kaming ganyan. Paano nyo binabudget yung inyong mga pang-araw-araw? Eh kung 7 mga anak mo, tapos kayong 2 mag-asawa. Ang ginagawa niya po, babiyahe siya ng umaga, boundary po niya yun. Tapos gabi, pangkain. Kaya pangkain na namin, kaya gabi lang kami nakakain. O talaga, Hindi kayo kumakain ng almusal sa katanghalian? ano po. Pero pag Pati minsan, mga bata? hindi, opo. Totoo yan, ayoko magsinungaling. Pero minsan pag medyo okay naman, may pera naman, nakakapag-almusal po kami sa mga bata. Pero kadalasan, gabi lang talaga. Pagdating pa niya, kunyari dadating siya ng alas 12, alauna, doon pa lang kami kakain. Kasi, ayun, alam ni Julie yan, ang anak ko, kasi nakasama ko siya sa Las Piñas. Minsan, ang asawa ko, boundary niya sa tricycle, ginagastos na lang niya sa amin, pangkain namin. Magkano ba ang naiuwi ng asawa mo? Araw-araw? Malaki na po yung 500. Araw-araw yun. Tapos yung mga bata nag-aaral pa, di ba? Opo. Yung mga babae nag-aaral. Yung bang mas nakababatang anak mo na may Hunter's disease, nag-aaral pa rin sila? Hindi na po siya nag-aaral kasi nahirapan po siya makarinig. So ikaw lang talaga nag-aalaga sa mga batang yan? Opo, ako lang kasi dati nagtatrabaho ako. Kaso naiiwan nga si JC. Pag dudumi siya, walang mag-aalaga sa kanya. Tapos pag iihi, kailangan mo pa kumuha ng arenola para isahod. Kasi hindi na siya pwedeng pumunta sa CR. Alagain talaga. So anong daily activity mo sa isang araw? Paano mo inaalagaan yung mga anak mo? Kunyari sa umaga, pagising nyo, anong ginagawa mo? Sa umaga, maliliit muna, asikasuhin ko, padedeen. Tapos susunod na si JC, papaliguan. Yung isa naman, si John Chris, kasi nakakalakad pa, naliligo siya mag-isa. Si JC, papaliguan, lilinisan mo syempre. Tapos pag okay na siya, maglilinis naman ako ng bahay. Sobrang... So doon na lang kayo sa bahay na yun? Hindi na kayo nakakaalis? Hindi na po. Hindi na nakakapasyal? Hindi na. Kasi may alaga ako eh. Hindi pwedeng papasyal pa ako. Paano yung alaga ako, di ba? Paano yung mga anak ko? Ako, papasyal-pasyal lang. Siyempre, kung papasyal, kasama ko sila. Kaso wala na. Sila lang talaga. Asikaso sa mga bata. Balikan lang natin, Joanne, yung love story nyo ni Christopher. Saan ba kayo nakakilala ni Christopher? Sa promotion po. Dati Ang kasi ikaw ay talent po nila ako. talent ka sa promotion. Opo. Bali yung biyanan ko, may sarili silang promotion sa Baclaran. Pumasok po ako doon. So yun, nakita niya ako. Hanggang sa, yun, nililigawan niya ako. Pero nung una, ayaw sa akin talaga ng biyanan ko. Ayaw sa akin kasi ang gusto niya, mapangasawa rin ng anak niya. May kaya rin kagaya nila. Eh, yun, pinaglaban lang ako ng asawa ko na, siyempre, mahal niya ako. Pinaglaban lang lahat, inaway niya. Mga katulong nila, inaway niya. Papa niya, nag-away sila dahil sa akin. Pero nung nagkaanak naman kami, okay na. Tanggap na ako ng biyanan ko. Kahit na may Hunter's disease. Mahal na mahal ng biyanan Talaga? ko. Pati yung tita niya, mahal na mahal yung mga anak ko. So maganda ang buhay ni Christopher. Yung family niya. Noon po. Oo. At artista siya, di ba? Opo. Kaya nga sila nagkakilala ni Catherine Dahil, sa babae sa Breakwater. opo, love team po sila doon. Oo. Nakapag-abroad din si Christopher. Opo, sa Cannes. Sa Cannes, sila ni Japan. Catherine, no? Cannes, Japan. Oo. Saan pa ba? Basta marami pa sila. Kasama pa yata nila si Coco Martin nun eh. Si Coco. Nung nag-Cannes sila, Oo. kasama nila yun. Paano nagkakilala si Coco sa si Christopher? Matagal na po sila magkakilala nun eh. Nung nag-end film pa lang sila. Magkasama na talaga sila. As in best friends? And hindi Very naman close. best friend. Very close. Close Close lang. friends. Close. Kilala niya yung mga anak ko. Oo. Ni Sir Coco. Oo. Ilang taon naging maganda ang buhay ninyo ni Christopher? 1997. Nagsama kami. 1997. Tapos hanggang 2019 naman. Oo. Kaso syempre, may mga sa mag-asawa talaga, may mga hindi maiwasan syempre lalaki ng mga babae. Hindi maiwasan yun, pero naayos din naman. What do you mean?
Nang babae siya? Babae po siya, nagkaroon siya ng anak. Ah, Kasi nga, hindi naman ang katuwiran ng babae, hindi naman daw kami kasal, kaya hindi ko pa matatawag daw na asawa. Pero may mga anak na Tinatawag kami. 5 na anak namin nun. Lima na. Mm-mm. Kaya ang ginawa ko nung na nalaman ko, umuwi ako ng Bulacan ulit sa nanay ko. So, naghiwalay kayo? Opo, naghiwalay kami ng 3 months ata yun, or 4 months. Doon siya sa babae niya. Pero nagpapadala pa rin siya sa amin, kahit ando doon siya. Nagkabalikan pa kayo? Bumalik siya, hindi ko siya sinundo or tinano na balikan kami. Pumunta talaga siya, tumawag siya, babalik na daw siya. Siyempre, tinanggap ko dahil pag nasa bahay nga ako ng nanay ko, sobrang hirap. Kasi sabi nga nila, napanood ko to sa ni Rosana Rosas, money is power. Kaya doon ako naniniwala. Kapag wala ka, basura ka. Pag meron ka, kilala ka. Kaya ang nanay ko, syempre, kung mapanood ba niya ito, pasensya na. Pero ayun lang talaga ang totoo. Pagdating sa financial, hindi mo ako matulungan. Pag pupunta ako sa'yo, tinagtatabuyan mo pa ako. Siyempre, wala akong mapuntahan eh. Siya lang naman ang nanay ko eh. Hindi naman ako pwedeng tumakba sa ibang tao. Siya lang naman nanay ko. Ay, wala akong mapuntahan. Kaso pag lalapit ako, tinataboy nila ako. Kaya nakapag-asawa ako. Kasi nung pandemic yun, pinapalayas na kami mag-iina. Sinasabihan niya, umupa na kayo ng bahay, alis na kayo dito. Sabi ng kapatid ko, ang hirap-hirap humanap ng bahay ngayon kasi pandemic. Tapos pinapaalis mo pa. Sabi ng kapatid ko sa nanay ko, na kung nadapat, tulungan natin, hindi yung aanuhin nyo pa. Kaso, nag-aaway nga sila ng nanay ko tsaka stepfather ko dahil sa akin. Hindi, may tao na, yun, asawa ko ngayon, tumutulong sa akin. No choice ako, kundi, i-grab ko na lang yun. Kaysa magtiis kami doon sa nanay ko, sa bahay ng stepfather ko na halos araw-araw na lang. Pag wala kang pang-ambag sa kuryente, bawal kang gumamit ng electric fan, bawal kang mag-charge ng cellphone. Kukunin nyo yun, tatanggalin, bawal ka magbukas ng ilaw sa kwarto. Kaya yung anak ko, nung naiwan doon si Julie, sa kaibigan niya siya natutulog kasi bawal siya magbukas ng electric fan. Grabe naman. Totoo po yun. Grabe. Kaya talagang kailangan humiwalay talaga kayo, no? Kailangan po talagang humiwalay kami sa kanila kasi habang pag kasama, mas dinadaw nila ako ng dinadaw niya. Hindi nila ako tutulungan para iangat. Parang sa feeling ko, mas gusto nila nakikita ako na durong na yung talagang gumagapang sa hirap. Nalulungkot ako para sa iyo, pero let's look at the bright side, di ba? Opo. Lagi namang may hope sa buhay. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Babalikan ko lang ng konti kay Christopher. So, nagsama kayo uli ni Christopher. Opo. Kailan nag-manifest yung sakit niya? 2019, yun po yung namatay na siya. Mga 2018, 18? doon na po yun. Ano yung mga symptoms na lumabas? Doon na po yung lagi nagpapalpitate siya, tapos nagkaroon po siya ng TB. Tapos, lagi daw pumalabo mata niya, sumasakat ang ulo niya. Sabi ko magpa-check up siya. Yun nga, doon nalaman nung nagpa-check up siya na ano na daw, type 2 na daw yung diabetes niya. Kaya sabi ng doktor, mag-ingat sa mga kinakain. Tapos kailangan niya na, doon siya nag-insulin na. Kasi type 2 na. Hindi na bumababa yung sugar niya eh. Kaya kailangan niya na mag-insulin. Tapos, yun, nung 2019, bigla na lang siyang inatake. Parang nawalan siya ng malay, nawalan ng heartbeat siya for 5 minutes. Yun na, sinugod na siya sa ospital. Pagdating doon, na ganun ulit siya, ulit siya ng for 5 minutes, nawalan ulit siya ng malay. Parang heart attack ang nangyari sa kanya. Kasi parang ang dami. Complication na ang diabetes. Sobrang taas na lahat na. Ando doon sa Nung time na yan, Joanne, nag-artista pa rin siya? Saan siya lumalabas noon? sa The Step Sister ba yun? Yun,
Kala Megan Yang. Okay. Yun. Tapos, lagi siya nasa wish ko lang. Probinsyano. Opo, talaga. Nagprobinsyano siya, di ba? Opo, Kinuha siya ni napabusyano Coco. din siya. Oo. So, okay ang karir niya. Okay pong karir. Tapos biglang nagkasakit ng ganito. Opo, biglaan talaga. Sobrang, kumbaga parang bigla na lang eh. Kasi nung time na yun, galing pa siya sa taping nun eh. Nung nag-blackout siya. Oo. Sobrang pagod na din. Yun, kaya nung naana siya kami, bakit nasa ICU na? ICU agad? Sabi ko, bakit? Tapos yung pinapunta na kami dun sa ospital. Kaso pagpunta ko, wala na siya, patay na siya eh. Kaya nakikiusap ako sa doktor na sabi ko, baka pwedeng i-revive pa. Sabi ng doktor, mapapagod na daw kasi ang puso niya pag Hindi na kaya. matagal siyang i-revive. Nung- Nag-iyakan na kami. Nung nagsama ba kayo ni Christopher, medyo maganda naman buhay mo noon. Okay. Opo. Doon ba kayo nakatira sa kung saan nandun ngayon? Kayo? Sa Bulacan. Hindi, Yung sa pinuntahan nanay. natin? Ay, Doon ba- hindi. hindi kayo doon nakatira dati? Sa Baclaran po, sa Bianan. Magandang tirahan nyo noon. Opo. Maayos ang buhay. Opo, kasi may mga drivers sila, may mga katulong. So doon na nagbago. Nung nawala si Christopher, Doon talaga, sobrang naghirap na kayo. mahirap talaga. Kumbaga, bumagsak talaga ng sobra-sobra. Dati, hindi mo ako makikita lumalabas, nasa bahay lang ako. Ngayon, makikita mo na ako na ninuno ko na talaga lahat ng pride ko. Kinapalan ko rin mukha ko. Paano? Manghingi ng tulong kung kani-kanino. Siyempre, may anak ako eh. Alangan naman na magnakaw ako o ano. Minsan, tatanggap ko kahit maglabada. Ginawa ko. Tapos, nung nasa Bulacan sila, bago mag-pandemic, pumasok din po ako ng massage nun. Nakulong din po ako for 3 weeks po ako Ba't ka nakulong? dahil po yung kasama namin may ginagawa palang milagro dun sa spa. Tapos pagbukas ko ng pinto, akala nung pulis, ako yung kahera. Kaya tinuturo, ako daw yung kahera. Kaya detain ako for 3 weeks. Tapos buti na lang nung time na yun, dahil wala rin akong pera. Nanalo si Bok sa verdict po. Ay, Raymond, basta yung sa verdict po. Verdict ang title. Opo. Nanalo ng award. Opo. Tapos tinawagan ako na So wala na, patay na si Christopher. patay na po siya. At nanalo siya ng award kahit patay Sa na. ibang bansa po, si Wow. Derek Howard Yambaw po ang tumanggap ng trophy noon. Habang nakakulong ka, Opo. may cash prize yun. Opo. Anong cash prize nun? Pera po. Magkano? Yung 70 plus. 70, tapos dinagdagan ng director ng kaya naging 74,000 po. At yung pera na yon, paano Ah. mo ginamit yun? Pinampiyansa ko po. Yun ang pinampiyansa mo. Opo. 42,000 po yung piyansa ko. Wow. Wow. Opo, kasi yung mga anak ko maliit, nag-iiyakan. Yung isa ko si Julia, hindi ko makain. So parang blessing. Blessing po talaga. Parang miracle na nagkaroon ka ng pampiyansa because of your husband Opo. na patay na. Opo, Pero nanalo pa rin ng award. nanalo po. Wow, amazing. May natira pa Anong ginawa mo doon sa pera? Dahil nung may natira doon kami nakatira sa nanay ko, syempre, binili ko ng mga pagkain nila. Nag-grocery ako sa kanila. Syempre, nagbabayad din ako ng ilaw tubig kasi hindi ka naman pwede nga pag walang pambayad, di ba? Nung nakalaya ka, hindi ka na bumalik doon. Ay, di na. Ano na mga naging trabaho mo? Factory na lang. Sa factory ka Mga na. sa Manukan, Ah. JNT, Ah, ganun po. Hindi, ayoko na po talaga. Mga kapatid ko na lang bumalik sa ganun. Ako ayoko kasi hindi ko linya. Ayoko ng ganun trabaho. Ah. Hindi baling mahirap sa factory, okay lang naman kahit mahirap. At least, maayos ba? mm, Kahit mahirap, desente naman. Kaysa naman sa massage, ayoko na dun. Ah. Kumbaga, na-trauma ka eh. na-trauma ako eh. Grabe nangyari sa'yo. Sobra. Ay, buti na lang, nung yung humahawak ng kaso ko, si Attorney Rox Katipay. Attorney yun dun sa court. Super bait siya yung humahawak sa akin ng kaso ko. Pag siya nag-update lahat, pag ando doon ako, kinukuha niya yung mga anak ko. Sabi niya, dito muna sa magpaglaruin natin sa loob habang naghihiring ka. Tatapusin natin yan. Hindi naman yan kaso mo. Hindi naman mabigat. Wala naman ebidensya, walang testigo, walang Sabi niya, paano? Walang nagpapatunay na ikaw yung bugaw. Ah. Sobrang nagpapasalamat ako sa attorney na yun. Ah.
Kaya ngayon, friend ko siya sa Ah, Facebook. that's good. That's good. Si Coco Martin, gaano kahalaga siya sa buhay ninyo? Ay, sobra. Parang anghel po siya sa amin. Bakit? Kasi nung namatay yung asawa ko, siya yung tumulong din na magpalibing. Siya yung gumastos. Siya ang gumastos. Siya po yung gumastos sa pagpalibing. Alam mo yung, kasi nung namatay siya, wala naman akong pera ko. Kasi ko, paano ko to ipapalibing? Saan ko siya ibuburol? Ang gusto naman kamag-anak sa Nueva Ecija. Sabi ko, pag andoon, hindi makakapunta ibang friend niya dito, lalo sa showbiz, mga direktor. Kaya, nag-isip ako, sabi ko, Ate Gemma, saan ba natin, yung Gemma po niya yun, parang family friend nila. Sabi ko, Ate Gemma, saan ba natin ibuburol si Bok? Sabi niya, may nahanap ako kasi medyo may kamahalan. Sabi ko, wala akong pera. Sabi niya, tiwala lang, may darating diyan. Ayun, hanggang sa marami nag-interview sa akin, hanggang sa nakarating na nga kay Coco. Tapos, may pumunta doon, may dalang flower. Sabi niya, bigay daw ni Coco Martin. Tapos pag di pumunta ako, umaga yun eh. Sabi ko, nag-sign lang ako doon. Tapos bigla niya akong tinapik sa balikat. Huwag kang mag-alala, mamaya darating si Coco. Siyempre, hindi ko rin inaasahan. Tapos biglang nung gabi na, mga 9 yata yung dumating doon, or 8. Ayun, ano na ako na. Natuwa ako, sobra talagang tuwa. Na, eto talaga yung blessing talaga na. Wala, kumbaga, sinagot niya lahat ng problema. Nakapag-usap ba kayo? Usap kami. Tinanong niya, ilan anak namin, nakabili ba kayo ng bahay nung nasa probinsya na siya. Sabi ko, ayun lang po ang hindi. At nagpapasalamat din ako sa iyo nung tinulungan mo kami kay Bok. Ikaw yung gumastos. Sobrang talaga nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi naman sa tayo ay namamalimos, no? I mean, kusang kung matatouch yung mga viewers natin sa kwento ng buhay mo, okay lang ba sa iyo yun? Kung sakaling yung mga viewers natin gustong mag-ambag ng suporta sa inyong pamilya? Okay lang naman po. Oo. Pwede mo ba sabihin ang iyong account number sa GCash? Meron ka ba GCash? Meron po. Kabisado mo ang number? Opo. Sige. Banggitin mo yung Sa number. mga gusto pong tumulong, lalo-lalo na po yung nakasama ng asawa ko sa industriya, mga direktor. Kakapalan ko lang po ang mukha ko. Hingi po ako ng tulong sa inyo. Ano lang po, yung bukas na po sa puso nyo. Ito po yung GCash ko. 0985-401-1725. Joanne Alegre po. Joanne Alegre. At sa mga viewers natin sa abroad, pwede ho kayong magpadala via Super Thanks. I-click nyo lang ho yung heart button dyan sa ilalim po ng vlog na ito. At yung mga donation po ninyo ay ipaparating po natin. Ibibigay po natin ng buong buo kay Joanne para tayo po ay magbayanihan, no? Suportahan po natin itong pamilyang to kasi napakahirap po talaga ng buhay. Diba, Joanne? Opo, sobra po talaga. O ngayon pala, magpasalamat ka na sa mga viewers. Wala pa, pero uunahan ko na kayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na yung mga nasa abroad, sa mga nanonood. Maraming salamat sa inyo. Magkano ba ang kailangan mo para sa down payment ng inyong titirahan na Yes. lilipatan? Sa ano po yun, 8K po kasi ang monthly noon. Ngayon, nakikiusap ako doon sa may-ari ng yung katiwala po na baka pwedeng 2 months advance, 1 month advance, 1 month deposit. So, kailangan ko ng 16. Sabi niya, ipapaalam daw niya sa may-ari pa. Di sabi ko, baka pwede na. Sabi niya, sige, ano natin sa may-ari. O, para hindi ka naman problema, sagot ko na yan at may dagdag pa, bigyan kitang 50,000. Ha? Ate, babe. Ate, sir. Thank you po. Welcome. At yan ay simula pa lang ng mga tulong na darating sa buhay mo. Alam mo sa ate nang mula nung namatay sa mga hanggang sa burol. Alam mo, andyan siya lagi. Tumawag siya sa akin. Na-miss ko rin siya. Sobra kasi. Nung buhay pa si Bok, andyan siya. Hanggang ngayon, nandito pa din. Wala pa rin sa makakatulong sa amin, ate. Pero higit sa lahat,
ang taong dapat mong pasalamatan ay yung nasa itaas, di ba? Totoo po yun. Unang-una talaga, Panginoon, Anong lagi mong pinagdarasal sa Kanya? na bigyan po ng mahabang buhay yung mga anak ko. Pag lumalabas, pagpapasok sa school si Julia, lahat sila ingatan. At syempre ako din, kasi gusto ko pang maalagaan yung mga anak ko. High blood po kasi ako, kaya iingatan ko rin kalusugan ko. Syempre, pag ako nawala, kawawa sila JC. Sa'yo lang nakadepende, mga bata. Kailangan magpalakas ka ng katawan mo. Kailangan alagaan mo ang iyong health. Kasi pag nawala ka, kawawa yung mga bata. Kaya nga po. Oo. So ngayon ay may chance kayo para mag-enjoy, no? Kalimutan mo na kahit panandalian lamang ang mga problema at mamaya ay susundin na natin si JC at ihatid na natin siya sa Las Piñas para magkasama na kayo bilang isang pamilya. Thank you po. Ha? Opo. Oo. Maraming salamat po, Sir Julius. Oh, good luck sa'yo. Marami pa ako ibibigay sa'yo mamaya. Kaya mag-enjoy muna tayo ngayong araw. Kumain muna tayo. Ha? Sige. Thank you. Ako dito nagpakatulong ako. Pagbalik namin sa bahay, kinausap ko agad ang ina at stepfather ni Joanne para malaman ang kanilang panig sa mga aligasyon ni Joanne. Akala lang niya na binabaliwala ko siya. Hindi niya alam na nasasaktan din ako na wala akong maitulong sa kanya. No. Yung aligasyon tayo na sinasaktan nyo raw si JC. Hindi naman po totoo yan. May video raw ho na nakunan na sinasaktan nyo. Kasi po ang nangyari doon, gumaganon yung paa niya. Ngayon, ginanong ko lang para tuminto. Parang ginawa niya, pakita mo tatay, ginanon mo yung paa mo. Ginanon mo. Inapakan mo sa paa. Oo, para daw huminto. Para Kaya huminto sabi yung- ko nga sa kanya, bakit mo naman kasi pinakialam? Siyempre, interpretation ng bata, inapakan mo siya, sinaktan mo siya. Ganun yun. Kaya sabi ko simula ngayon, huwag mo na pakialaman yung bata kahit magninig yung paan niya. Kasi siyempre ang iniisip niya yan, sinasaktan siya. Kaya nga, nagalit na nga yung mga anak ko sa kanya. Pero hindi Hindi mo sinadya yun na parang intention mo manakit. Hindi po, ang talagang inano ko yan, biniin ko lang yung paa ko na kanyan. Para yung niya, yung inig ng niya, paa niya, huminto. Ganun po ang purpose ko po. Dapat habaan yung pasensya nyo, tay. Kasi alam nyo naman, may pinagdadaanan yung bata. Kaya kailangan pasensyoso ka. Kaya nga po. Diba? Pinagsisisihan nyo ba yung ginawa nyo? Opo, ganun na nga. Kaya sinabi ko sa kanya, huwag mo nang pakialaman siya. Kahit manginig pa yan, pabayaan mo yan. Sabi kong ganun. Siyempre, iniisip niya yan. Sinasaktan siya. Kung ganun sa kanya. Ay simula nun, hindi na siya nakikialam sa ako na lang, hayaan mo na lang siya. Ako na Ngayon lang. kayo na maiiwan ho rito. Alis na ho sila. Sige lang, Mas okay lang mabuti po yun. Oho. Na Yun lang. malayo sa Kasi inyo. Para kahit papaano maka-move on naman ho po sila. Kasi mayroon naman din siyang sariling pamilya. Tsaka pa, masikip din dito sa bahay. Oo nga ho. Nakita mo naman. Opo. Mabuti sana kung ang tatay niya, tinutulungan siya na, ito anak, padalhan kita. Maliit pa yan si Bukne, nasa Japan ka ako nag-alaga niyan. Hindi ba sapat yung pag-alaga ko sa anak mo? At huwag mo naman akong sabihin na dinadown mo ako, sinisiraan mo ako na ganito, wala na talaga akong nagawa para sa inyo. Kung wala akong kwentang ina, hindi ko kayo mapalaki, hindi kita mapaaral. Yun ang iniisip mo, hindi ka makatapos ng high school kung pinabayaan kita. Huwag mo naman ganyan na ako, i-down mo ng husto. Napakasama ko namang ina. Kung masama akong ina, pinabayaan na kita, pinamigay na kita, sa totoo lang. Hindi ko lang masabi sa'yo na ganun, pero nasasaktan din ako na gusto kitang tulungan, wala akong magawa. Inisip mo din sana yan. Sa bandang huli, nagkapatawaran din ang mag-ina. Hindi ko lang maiano sa kanya, maibulalas na mahal kita. Hindi ba inisip niya yan, kung nag-video ko, mag-ingat kayo dyan. Intindi na dapat niya yan, na ano ko sa kanya, na mahal ko pa rin siya. Naintindihan mo ba si nanay? Well, sa nanay ko, wala nang problema talaga. Maano naman, may mga maling basta po, Basta aalis ka rito nang hindi mabigat ang loob mo sa nanay mo. sa nanay ko wala. Wala. Okay, sa Wala kang problema. Kasi iniisip mo, hindi kita mahal. Iniisip mo yun. Kung hindi kita mahal, hindi ako mag-alaga ng mga anak mo.
Isip mo yun. Oh, so, Nay, okay na ba? Wala na akong problema. Bati na ko kayong dalawa. Ito nagsusilos kasi. Oo nga. Kala siguro niya, hindi ko siya mahal. Oh, ay, importante nagkasabihan na ho kayo ng Opo. inyong mga nararamdaman sa isa't isa. Bago ka umalis, meron akong paladala sa iyo. Galing sa Orofan. Yan, plancha. Para sa bago mong tirahan. Meron ka pa ritong rice cooker. Saka merong electric fan. Thank you po. At may pabaon akong bigas para sa inyo. Yan. So, bigay ko. Ayan, Nay. Dalawa. Kaya mo, Nay. Saka lumaki muscle mo, Nay. Lagay ko muna rito, Nay. Yan, dalawang bigas sa inyo, Nay, ha? Tapos dalawa sa inyo. Ha? Sa mga kapitbahay ko po, maraming salamat sa inyo. Nakita niyo yung buhay ko dito. Kahit hindi na alam mo yan. Saka sa tagal na pagtira ko dito, alam niyo mga kapitbahay ko, wala akong nakakaaway dito. Hindi ako palalabas ng bahay. Yun, papasalamat ako sa kanila. Kahit minsan lang ako pumunta dito. Ano pa rin sila sa akin. Kaya ano na, basta tayo nagkakaintindihan na dalawa. Sa akin ka mag-ano kasi ako ang nanay. Sige. Maraming salamat, Nay, ha? Ingat ka lagi, Nay, ha? Ingat ka sa kalusugan mo. O, alis na tayo. Sige na, halika na. Sakay na natin to. Okay? Chat-chat ka na lang. Oh, Thank you. Stay lang tayo. sige. Ingat kayo, ha? Ay, hello po. Bye na tayo. Ang dali mo. Kami yung babae sa brick squatter. Yes. Bye-bye po. Like you. Thank you. Ito po yung labas ng bahay na nalilipatan po namin. Maglilinis po kami ngayon. Sa ngayon ay nakalipat na sina Joanne at ang kanyang pamilya sa bago nilang tirahan. Nilabas namin kasi naiwan po din ang nakatira dito. So kami, maglilinis na lang naman ito. So ito na lang po ang lilinisin. At siguro, wala po kasi itong kwarto, studio type lang. Ito po, ganito lang siya, studio type lang po siya. Siguro pwede naman gawa na lang ito ng kwarto para sa mga bata, para naman hindi sila mailang. At ito naman po yung banyo namin. Ayan po yung banyo namin. Okay naman po yung banyo kasi malaki po siya. Para kay JC po, hindi siya mahirapan pag bubuhatin namin. So ito po yung kusina naman. Hindi ko pa ito natatanggal. Pag ilalabas ko po ito kasi sa may-ari din po, yung nakatira po dito talaga dati. Ito na lang naman yung ilalabas. Ayun. Papasalamat po ako kay Sir Julius, kay Ate Beng, sa lahat ng tulong. Sa tulong ni Ate Beng, sa pag-andal po sa amin ni Sir Julius. Maraming salamat sa pagbigay po sa amin ng pangdang dito sa bahay na malilipatan namin. At least masasama-sama na po kami mag-iina. Maraming salamat po, Sir Julius, Ate Beng. At sa lahat po ng mga staff niyo po, Sir Julius. Thank you po. Muli din nilang binisita ang puntod ng kanilang amang si Christopher. Bit-bit ang pag-asang malalampasan din nila ang kahirapan balang araw. So, eto na ang ating game. First game. Akin na yung pang gano'n natin, clapper. Yuck. At sila yung mga artista. Ay, gano'n eh. Okay. Sa tingin mo? Energetic. Diba? Energetic ako, di ba? Ano yan? Energizer bunny. Girls, maglabas kayo ng isang item na sa tingin nyo, meron kayo in common sa inyong mga bag. Timer starts na. Action! Isang gamit lang na sa tingin nyo, lahat kayong ladies ay meron. Si Coca, wala ba? Ups! Si Coca, wala ba? Ups! Oh! Sa amin, yung patunignan. Pwede.
Pwede naman, maglabas. Iba, wait. Up. Yan na yung nilabas nyo. So, sa'yo? Lipstick. Lipstick. Tone. Okay. Pero pwede. Tig 1 point na sila. Sino sa tingin ninyo? O, ito na ha. Ang laman ng wallet ng isa't isa na hindi pwedeng mawala. 3, 2, 1, action! Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.